Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. Today po ay share ko sa inyo my orchids in bloom and some simple care tips how I take care of my orchids with buds and flowers. 3 years ko na pong inaalagaan itong white phalaenopsis na to at every year ay nagfa-flower siya. Makikita niyo po siya sa Kinds of Orchids Part 1 sa last part. Wala pa siyang flower noon. At sa mga old videos ko about Phalaenopsis. Makikita po natin healthy yung mga flowers niya. Malalaki. They are almost in full bloom. Very healthy and beautiful. This is Phalaenopsis Aphrodite, a Philippine native Phalaenopsis. Mas sexy siya sa imported na white Phalaenopsis. Kaya lang pa-fade na yung flower niya at may mga insect damage. Ito naman ay pink Phalaenopsis. First time niya nag-bloom, 5 pa lang yung flowers niya. Isa ito sa mga near blooming size kong Phalaenopsis na nag-bloom. Buti na lang naagapan ko siya kasi nung dumating ako medyo wrinkled yung buds niya. Butit na tuloy ang flowers niya, hindi nag-bud blast. Present ko po muna sa inyo yung mga flowering orchids ko ngayon. Then, bigyan ko kayo ng tip kung paano sila i-maintain para maging long-lasting yung flower nila at healthy yung orchids. Ito po yung Dendrobium Aphyllum or sanggumay ko. May mga leaves pa siya pero nag-flower na siya. And at the same time, may new growth pa. Ito yung bluish violet kong Dendrobium. Medyo pa-fade na yung flower niya. Ito naman yung dark blue violet kong strap leaf Vanda. Ang bilis niyang namulaklak. Nag-form siya ng flower buds then flower within a month. At itong flower na to, siguro magti 3 weeks na to. Ganito pa rin siya kaganda. So, ang first tip ko sa inyo ay sa pagdidilig or watering sa mga Vanda or yung orchids natin na without potting media. Ganitong mga summer, kailangan twice a day tayo magdilig, morning and afternoon, especially yung mga may bulaklak or may buds. Magdilig lang tayo sa roots at saka sa leaves. Huwag natin diligan or basain yung mga flowers. If accidentally na mabasa yung flower, i-gently shake off natin yung mga water droplets. Yung mga potted orchids natin na may mga flowers or buds, pwedeng once a day or every other day ang dilig, depende sa potting media. Check na lang natin na huwag masyadong matuyuan ng media para maiwasan ng bud blast at maging healthy at long-lasting yung flowers. Second tip is yung exposure nila sa light or sunlight. So, meron naman akong isang Vanda dito na may flower spike. At i-move ko na siya sa shaded area kasi nag-start na mag-open yung flower buds niya. Itong mga Vanda na to ay strap leaf Vanda. Hindi sila ordinary Vanda na kaya ma-expose maghapon sa sunlight, even without a net. Nagkakaroon din ng flower burn. Yung mga edges ng flowers natin nagba-brown pag masyadong naka-expose sa init. At yung tip ng flower spike, yung pinakamaliit na flower buds ay nagba-brown din. So, if it is possible, ilipat muna natin sa shaded area yung mga orchids natin habang may bulaklak sila para mas matagal nating ma-enjoy ang flowers at beauty nila. Itong Vanda na to ay first time na nagbigay ng 4 flower spikes. So, for the meantime, dito ko muna ilalagay yung mga flowering Vanda ko so that they'll be protected from rain and heat. Pwede rin po under the 70% net or mas makapal kasi masyadong mainit ngayon. Ito naman si Cheilochista parisi. Nag-start pa lang siyang mag-flower. So, ang question is kung halimbawang may buds or may flowers na ang orchids, pwede pa ba tayong mag-fertilize? Ang tip ko sa inyo ay pag may flower buds pa lang ang orchids, pwede pang mag-fertilize. Kasi kailangan din ng orchids ng nutrients para ma-form yung flower buds niya at flowers niya. Ang ginagamit ko ay ang fertilizer mix ko na may Meristem 20-20-20. Hindi po ako sponsored ng product na ito. Para sa mga matured kong orchids, hindi na po ako gumagamit ng bloom booster para mamulaklak sila.
Kasi pag time na nilang mamulaklak ay mamumulaklak na talaga sila. So pag nagfo-form pa lang sila ng buds ay nagfe-fertilize pa po ako. Tumitigil lang ako mag-fertilize pag may flowers na sila. Nagfe-fertilize lang po ako sa roots area. Iniiwasan ko po ang flower spike. It's up to you po kung gusto nyo mag-fertilize o hindi mag-fertilize kung flowering na yung orchids nyo. Gusto nyo pong itry muna sa isang orchids, mas okay. So, yun lamang pong masishare ko sa inyo today. Thank you for watching. Like po kayo, comment at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.